May fabric po tayo ditong 60 by 60 inches. Ipupod lang po natin ng ganyan, parang triangle. Para maging bias ang cut ng necklace swag natin. Ang gagawin natin ngayong necklace swag ay medyo mahaba. I-fold natin uli pa ganito. Bali dalawang fold. Dito tayo mag-uumpisa magsukat sa gilid. Yan. Kailangan i-squala natin yung roller. Yung guhit lang tayo ng 11 inches. Tapos dito naman 30 inches. Tapos squala tayo uli. Yung dulo ng roller, ipantay lang natin dito yung diretso para diretso din yung pagkaka-squala niya. I-square lang natin. Yan. Dito, yan. 18 inches naman. Tapos mula dito hanggang dito, i-connect na natin yung linya. May sukat siya na 31 inches. Mula dito naman hanggang dito, ito ang gagayahin natin pagguhit ng curve. Ganyan. Yan. Kung anong sukat nito, yun din sukat lahat. Para mayroon tayong perfect curve. Tapos, ikat na natin. Ganito na yung magiging hitsura yan. Bali, dalawa to, kabilaan. Para magkabilaan. Tapos, mamarkingan natin ngayon dito sa kabila. Yung design ng necklace swag na gagawin natin ngayon, magkaiba ang marking sa kabila. So dito 4 inches tapos 1 inches yung distance. Pleats distance niya. 4 inches tapos 1 inches na pleats distance. Dito naman sa kabila, wala tayong imamarking na pleats distance. Puro 5 inches. 5 inches all marking. Yan.
I-double fold natin sa bandang itaas. Tapos, dito naman sa baba, kakabitan naman natin ng curtain tassel. Pero optional po to, nasa inyo po kung ano ikakabit nyo dito. Pwede rin po i-fold na lang. Kabitan natin ng tassel para mas maganda. Tapos, i-pleats na natin. Sundan lang natin yung marking natin. Ayan. Dito, mayroon tayong distance na 1 inch. Pleats lang. May distance tayo dito na 1 inch. Tapos itong dulo, ipasok lang natin sa ilalim. Yan. Dito naman sa kabila, wala tayong distance dito ng pleats. Parang dikit-dikit lang. Patong-patong. Yan. Idikit lang natin doon. Parang ipapatong lang natin. Sundan lang natin yung marking na 5 inches. Tapos ipatong lang natin. Ayusin lang natin yung ilalim para maganda yung pagkaka-pleats. Tapos itong dulo, kailangan ipasok din natin. Yan, tupi lang natin ganyan. Para mapunta sa ilalim. Ito na yung ginawa natin. Tapos, i-assemble na natin dito. Yung hindi pa nakapanood, paano gumawa ng ganito, ilalagay ko sa description below yung paggawa nito. Panoorin nyo na lang po. Bali, titihaya lang natin siya ng ganito. Yung may decor yung nasa ilalim. Una natin ilalagay yung side tail. Dito sa side. Ipipin natin, wag natin isasama yung may decor. I-flat lang natin.
Tapos, yung kabilang dulo uli. Yung hindi rin nakapanood ng paano gumawa ng ganitong side tail, panoorin nyo na lang yung mga nakaraang kong video. O ilalagay ko rin yung link sa baba, sa description below. Tapos, yung gitna. Pagkatapos nito natin nasa side, ito namang gitna. Ito, mamaya na to. Ito muna ang gitna, ilalagay natin. Ipapatong na natin ngayon yung ginawa natin. Itong medyo malapad, ito ang lalagay natin sa center. Mula sa center, 1 inch. Di-distance natin ng 1 inch. Tapos, dito naman sa kabila. Yung maliit, dito sa kabila. Yan. Sa side banda. Same process lang dito rin sa kabila. Yung malapad nasa center. Mula sa center naman, 1 inch yung distance. Yung maliit din, dito rin sa side. Yan, ganito lang. Ayusin lang natin pagpin. Para pag tinahi natin, di nagagalaw. Tapos, patong na natin to, yung white. Pin uli. Okay, tapos na. Pwede na tayong pumunta sa makina natin. Tahiin na natin to. Siguraduhin lang natin na hindi matatahi yung may decor. Lagay natin sa ilalim.
Tapos, ito ng may decor ang itatahi natin. Yan, tatakip lang natin dito sa ibabaw. Sa lahat naman po ng aking mga subscriber, maraming salamat sa inyong suporta. At doon naman po sa mga bago sa aking channel, please po like and share, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify po kayo lahat ng video ko every time na may upload po tayo. Maraming salamat po. See you next time.